Hello everyone! Yang coconut po ito, yung laman ng 1.5 buko, hiwain lang po natin ng ganito. At yung pong sabaw, isama po natin like 1 cup na sabaw ng buko, ilagay lang po natin dito. At ang gagawin naman po nating pangpatamis ay condensed milk. Kalahating cup po ng condensed milk ang aking ginamit. Pero pwede po kayong magdagdag at pwede rin po kayong magbawas, depende sa tamis na inyong gusto. Haluin lang po natin at ang apoy po natin dito ay medium heat lamang. At kapag ganito po na nag-uumpisa na nakumulo, mag-set po tayo ng timer hanggang 3 minuto or hanggang sa maluto yung ating buko. At after po ng 3 minutes, yung buko po natin ay sigurado po na luto na. Ngayon naman ay isusunod nating lagyan ng cornstarch. Pero ididulot muna po natin sa tubig or sa sabaw din po ng buko itong ating cornstarch. Haluin lang po natin hanggang sa wala na po yung mga lumps and then isasama po natin dito sa ating pinakulo or niluto na buko. At hahaluin lang po natin ito hanggang sa maging sticky. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Udelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At kapag ganito na po siya kalapot, ay okay na po ito. Pwede na nating tanggalin dito sa ating stove. Ilagay lang muna po natin sa isang tabi. 1 tablespoon po na asukal, isama natin dito sa 2 cups na all-purpose flour at atin lang pong hahaluin. Lagyan din po natin ng 1/4 cup na cold water. Mas maganda po na cold water ang gamitin natin kapag gumagawa po tayo ng pie crust. 1 cup na margarine naman po ang ating kailangan. At ang ginamit ko pong margarine dito ay salted, kaya hindi na ako naglagay ng asin dito sa ating mga ingredients. Pero kung ang gagamitin nyo po ay unsalted, maglagay po kayo ng kahit 1/2 teaspoon na asin dito sa ating dry ingredients. At atin lang pong paghalu-haluin ang lahat ng ito. Ngayon naman po ay dito natin imamasa sa ating table itong ating crust. Siguraduhin lang po na malinis at sanitize ang ating table na gagamitin at atin lang pong imamasa ito hanggang sa maging smooth. So ayan, malapit na po siyang maging dough kasi yung margarine po natin ay sumasama na dito sa ating mga dry ingredients. Ang isa po sa sikreto para sa masarap na crust ng ating pie ay ang paggamit po ng margarine at saka mas marami po yung margarine kaysa sa tubig na ating gagamitin. Katulad po nito sa 2 cup na all-purpose flour, 1 cup na po ng margarine ang aking ginamit pero ang tubig niya po ay 1/4 cup lamang at kailangan po, reminder, ang tubig po natin ay dapat malamig. So ayan, dough na po siya, nagsama-sama na lahat ng ating ingredients. Ngayon naman ay hihintayin na lang po natin maging smooth itong ating pie crust. Ipagpatuloy lang po natin ang pagmasa at kung meron po kayong stand mixer ay pwede nyo po siyang gamitan. Ngayon naman, kapag ganito na po yung itsura niya ay pwede na po ito. Ngayon naman po ay atin ang hatiin pero yung isang part po ay dapat medyo mas malaki dahil siya po nating ilalagay sa ilalim nitong ating pie. Bali 8 inches lang po itong baking pan na aking gagamitin. Pwede po kayong gumamit ng ganitong disposable. At ngayon naman ay atin na pong i-flat itong ating pang bottom dito sa ating buko pie. I-flat lang po natin ng mas malaki kaysa sa dito sa ating baking pan. Kung wala po kayong rolling pin katulad ng lagi kong sinasabi, ay pwede po kayong gumamit ng bote na pabilog. So, ayan, para-paraan lang po tayo dito. Napakadali lang pong gawin itong ating masarap na buko pie. Pwedeng-pwede nyo po itong pagkakitaan. Simple lang po ang mga ingredients at murang halaga lamang po.
Ayan, kapag ganito na ay atin naman pong isukat ang ating baking pan. So ayan, dapat po ganito, mas malaki yung ating dough sa baking pan dahil kapag inilagay po natin ito ay sasakto lamang siya or kung sosobra man ay kuunti lamang. At kapag nailagay na po natin itong ating crust ay ipantay naman po natin. Ngayon naman po ay tanggalin natin yung sobra ating pong gupitin pero mag-iiwan pa rin po tayo ng allowance na at least mga 1 centimeter. At ilagay na po natin yung ating iniluto na buko kanina. So ayan, dahil lumamig na siya, medyo nagbuo-buo na po. Pantayin naman po natin gamit ang spatula. At ngayon naman po ay ipaplat natin yung para sa ibabaw, yun pong pinakatakip niya. Kung paano po natin ginawa yung para sa ilalim kanina, ay ulitin lang po natin ito ngayon. At dahil nga po ang ating baking pan na ginamit ay pabilog, kaya gagawin din po nating pabilog yung pagpaplat nitong ating pie crust. At ngayon naman po ay atin ang ilagay dito sa ibabaw ng ating inassemble na pie kanina. So ayan, saktong-sakto lang po yung sukat. Ang gagawin naman po natin, ipipinch-pinch lang po natin yung mga dulo para po masisealed siya ng mabuti. At yung mga konting sobra po ay ipopold lang po natin ng paloob dito sa ating pie. So ayan, at pantayin lang din po natin itong ibabaw para po yung laman ay pantay na pantay din po kapag naluto. At ito naman po ang pinakasimple at pinakamadaling gawin na pang-design dito sa ating buko pie. At the same time, pang-sealed na rin po. So ayan, ipinch lamang po natin ng tinidor. Pantay-pantayin lang po natin para mas magandang tingnan kapag naluto. At para naman po sa egg wash ay isang egg yolk lamang, lagyan po natin ng konting evap milk. I-mix lamang po natin mabuti. At ngayon naman ay atin na pong i-brush dito sa ibabaw nitong ating buko pie. Ang purpose po nito ay para mas maganda at mas makintab ang ibabaw ng buko pie natin kapag naluto na ito. At ngayon naman po ay preheat muna natin ang ating oven sa 375 degrees Fahrenheit. At kapag mainit na po ay atin ang isa lang itong ating buko pie. Gumamit po ako ng isang tray pa para sa ilalim. I-close na po natin at i-timer naman natin ng 45 minutes. Depende po ito sa lakas ng inyong oven. Pero dito po sa akin ay 45 minutes siya, kaya i-check nyo rin po at baka naman sobrang lakas or sobrang tagal nitong ating timer ay baka po masunog. Sayang naman ang ating buko pie at after po 45 minutes, ito na. At napakabango at syempre masarap na pang merienda, pang partner sa kahit anong drinks, kaya huwag na nating pagtatagalin. Kailangan na natin itong tikman. Ilagay lang muna natin dito sa isang table at ang buko pie habang mas mainit to ay mas higit na mas masarap. Kaya huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Hiwain na yan. Ang nakakatakam na. Kaya pwedeng-pwedeng nyo itong ibenta. Pwedeng-pwede nating pagkakitaan ang mga simpleng recipe lamang. So ito, talagang kitang-kita ang laman ng buko. Sarap! Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.